Ang ating pagbubulay ngayon ay pinamagatan kong ang nararapat nating maging damdamin tungkol sa pagpapahayag ng mabuting balita, at ito'y ating mababasa sa mga taga-Roma sa pangkat 1 talatang 16 ay ganito ang sinasabi: sapagkat hindi ko ikinahiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din naman sa Grigo. Narito mga kapatid ang tamang damdamin ng isang mananampalataya tungkol sa kanyang tungkuling ipahayag ang mabuting balita. Ang sabi niya, hindi ko ikinahiya. I am not ashamed to preach the gospel because it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greeks, even to the barbarians. Ang una nating dapat maalaman bakit ikinahiya ng marami ang mabuting balita? Ang unang dahilan, sapagkat ang mabuting balita ay itinatanggi ng marami mga tao. Most people do not accept the gospel. Lalong-lalo na yaong may mga karunungan. Yaong mga nangunguna sa lipunan, gaya noon. To the Jew first. Si Kristo ay pinanganak na isang Hudyo. At ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa Ebanghelyo. Ganon din sa mga Grigo. Ang mga Grigo ay nangunguna sa tinatawag na karunungan ng sanglibutang ito. At sila rin ay hindi naniniwala sa Ebanghelyo. Ngunit ano ang dahilan kung bakit hindi dapat ikahiya ang mabuting balita? Ang dahilan ay napakadakila. Ang sabi, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Although most people, the powerful, the educated, the well-known in society will deny and reject the gospel. And yet, we are not to be ashamed. Bakit? Sapagkat ito ang tanging kapangyarihan sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sino sa mga tao ang nagnanais mapahamak ang kanyang kapwa? Palagay ko, walang tahasang magsasabing gusto ko ay mapahamak ang mga tao. Maaring meron, pero maaring meron siyang sabihin nating extreme feeling because of his experience. Halimbawa, yung isang tao na nagsisikap siyang mabuti, ngunit siya ay bigo. Laging nauunahan siya ng kanyang mga kakumpetensya. At sa kanyang nakikita, ay yung mga kakumpetensyang mga tao ang hadlang sa kanyang tagumpay. Kaya pagod na siya sa pakikipagkumpetensyahan at minsan nasabi niya, sana magkaroon na ng kapahamakang ako lang ang maiiwan sa mundo. Medyo sirang ulo yun. Pero, maaaring totoo yan sa ibang mga tao. Ngunit mga kapatid, sa normal na tao, walang magsasabi na gusto ko mapahamak ang mga tao. Sa isang normal na tao, kanyang sasabihin, gusto ko rin maligtas ang mga tao. Purihin ang Panginoon. Kaya ito ang pangunahin sa damdamin ng mga ngaral na gaya ni Apostol Pablo. Yung mga ngaral ng Diyos, Yung ibang mga ngaral, hindi yun ang damdamin. Gusto nila maparami ang membro ng kanilang relihiyon.
Kahit walang kaligtasan. Halimbawa, merong mga ngaral na puro prosperity. Yan. Kayo raw ay yayaman. Kayo ay gagaling. Kayo magkakaroon ng kaganapan ng inyong mga buhay. You will have all the desires in life about your physical existence. You will have a house and lot, a beautiful car, many friends, and power. Yan ang gusto ng mga taong hindi preacher ng Diyos. Baka naman magalit sila sa akin. Nasasabihin kung hindi sila preacher ng Diyos. Kung hindi nila pangunahing damdamin ang kaligtasan ng mga tao, tinitiyak ko hindi sila preacher ng Diyos. Maaaring magalit sila. Pero, yun ang ating paninindigan. When you have given importance to other things, preference to other things, more than the desire for your fellow men to be saved, then you are not a preacher of God. Ay si Pablo, ang sabi niya mga kapatid sa 2 Corintios 5:20, we are ambassadors. Kami ay mga sugo. At sapagkat sila ay mga sugo ng Diyos, ang kanilang unang priority ay ang kaligtasan ng mga tao na sa pamagitan ng pangangaral ng mabuting balita, sila ay mga ligtas. Because the gospel, according to the Word of God, is the only means for men to be saved if they believe. It is the only power of God to save humanity from their condemnation, from the wages of sin, from the power of Satan. Ang Ebanghelyo lamang ang kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa mga tao upang yaong sumasampalataya ay mga ligtas. Napakahalaga pala ang pangangaral ng mabuting balita. Ngayon, laging pinapaksa nga ng mga tao kuminsan ang kaligtasan at ang interpretasyon sa kaligtasan ay iba't iba. Halimbawa, marami sa mga relihiyoso ang kanilang paniwala na sila'y maliligtas pagkatapos na sila ay maging ganap sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. They believe in salvation, although they do not know what is that salvation. But they also align themselves that salvation is important, and you can only have salvation when you have completely observed the commandment of God. Kaya paano ka raw maliligtas kung walang gawa? Ang gawa raw ba ay hindi na kailangan upang maligtas? Kaya kanilang binibigyan ng diin yan eh. Ang pananampalatayang walang gawa ay baog. Hindi makapagliligtas. Ano ngayon ang pananampalatayang hindi makapagliligtas? Ang kanilang emphasis, walang gawa. Mali. Ang pananampalatayang hindi makapagliligtas ay yung baog. Dead faith cannot save. But if your faith is alive, then that faith is acceptable, and so that you will receive salvation. Right this hour. Ano sabi doon sa Bantay Bilanggo, mga kapatid, sa Pilipos? Ano sabi ron? Ang sabi, noong Bantay Bilangguan, ano ang aming gagawin o ano ang aking gagawin upang ako'y maligtas? Ang sagot ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw at ang iyong sangbahayan ay maliligtas. Hindi dinala ni Apostol Pablo sa Santiago 2:19 at 20 nang walang pananampalataya. Dapat sana sinabi ni Apostol Pablo, manampalataya ka sa Panginoong Jesus na may gawa at ikaw ay maliligtas.
Bakit hindi niya sinabing, sumampalataya ka na may gawa? Sapagkat alam niya ang pananampalatayang ipinapangaral niya ay buhay. And the faith he is preaching is alive. And therefore, that faith is acceptable to God. Ay bakit po yung pananampalataya na ipinapangaral ng iba ay patay? Because it is not the true gospel. The true gospel is alive. The word of God is alive and power. When you have that in your heart, that is your faith, you are saved. And because your faith is alive, surely you will produce work. And what is the first proof that your faith is alive and their faith is alive? That very night, he was baptized. Amen. Nang unang mangaral si Apostol Pedro ng pananampalatayang buhay, Acts chapter 2, mga kapatid, sa verse 40. Tingnan natin, simulan natin sa 37. At nang marinig nga nila ito, ang pangangaral ni Apostol Pedro, nangasaktan ng kanilang mga puso. Sabi ni Pedro, itong inyong ipinako sa krus sa Kristo ay hindi taong-tao ito na gaya ng sabi ni Caiphas. Ang sabi ni Caiphas, ito'y namumusong sapagkat siya'y tao, inaangkin niyang siya ang Kristo, ang bugtong na anak ng Diyos. Pakinggan ninyo yan, mga guro ng relihiyon. Mahalaga yan. Ang aking paniwala, kahit sa mga guro ng relihiyon, nakakatulong ang preaching natin. Parang mayabang. Hindi, nagsasabi lang tayo ng totoo. Pakinggan ninyo, mga preacher ng relihiyon. Sabi ni Caiphas, ito'y tao na mumusong to. Inaangkin niyang siyang Kristo. Namumusong ito. Si Pilato. Sanay si Pilato sa paniwalang anak ng Diyos Katunayan, ang mga Caesar, ang paniwala ng Romano, mga anak ng Diyos yan. Yun nga lang, marami silang Diyos, kaya maraming anak.